welcome to my YouTube channel guys. Ang YouTube channel kung saan pala-pala tayo mag-grow. So anyway, yung topic natin this video is tips on how you manage your time without anyone helping you. Yung topic natin. Anyway, kung bago ka pa lang sa YouTube channels ko, ang YouTube channels ko nga pala is all about how to be independent person and kung paano mag-survive sa pagiging independent person kung ikaw ay kasalukuyang nag-iisa na. My experience as a working student, You need to find strategy for you or find the trick that work for you. Yung mga strategy kong natutunan before nung nag-working student ako, until now, nanay na ako, is talagang nagagamit ko talaga siya. And ituturo ko sa inyo yung tricks ko. Kasi ilang years na ako talagang sa bahay. Nung nag-working student ako, is mag-isa lang ako kumikilos sa bahay. And nung parent na ako, mag-isa pa rin ako sa bahay. Kasi yung partner ko is nag-work siya. At the same time, nangungupahan kami. So, solo lang talaga ako madalas sa bahay. Student before, when it comes sa school talaga, bawa yung assignment, activity, project, imagine na working student ako before. So, ito yung mga ginagawa sa school. Ginagawa ko sila by, I make them or I do them by from urgent to important or by schedule. So, diba kapag may mga assignment naman yun, minsan talaga is nagkakasabay-sabay talaga. Lalo na kapag first grading, third grading, yung nagpapasahan ng grade, tapos yung iba kulang. So, ang mga pinaka-required dyan is kung nagpa-check sila, diba? Minsan, sabay-sabayan sila, lalo na kung talagang kapos na kapos yung estudyante sa grade, so nagpapahabol sila ganyan. So, I remember nung high school ako, talagang hindi ko na maalala na may mga assignment pa pala ako, ganon. So, natutunan ko na lang yung pagiging organized, or pagiging organized sa assignment nung minsan nag-fail ako sa isang subject na nawala sa isip ko na ay oo nga pala, may assignment nga pala ako doon. So doon ako natuto na kailangan ko mag-take note kasi kasi ano ko noon scholar pa ako noon, so yung grade is talagang importante sa akin that time. So doon ako medyo parang big mistake ko siya, tapos ayun dahil doon natuto ako na mag-organize or mag-schedule ng mga assignment ko, project ko, ganyan. Tapos, gagawin ko sila based sa kung sino yung pinakamalapit sa Judas, yun yung gagawin ko. Nag-scroll ako sa TikTok, may nakita akong ganito. I think pwede siya sa working student or kahit kanino pwede, ayan. So, calendar note siya. Ayan, calendar siya. Bumili ako kasi I really try na maging productive pa rin kahit sa bahay na ako. So, maganda to sa mga estudyante, lalo na kung yung assignment ng working student ka. So, reminder siya. Ang ganda niya kasi talagang may calendar na siya. Tapos, ayan, may mga notes pa siya. May sulatan siya sa gilid. So, binili ko siya ng 20 pesos sa TikTok. I try na mag-search sa Shopee. Meron din ka. Kung hanapin niyo siya sa TikTok, ang ilalagay niyo is ito, 2024 planner. Yan yung inalagay niyo. Ang ganda kasi talagang, tingnan mo, diba? Pwede siya bitbitin kahit saan. Pwede siya sa estudyante, nagtatrabaho, kahit ano, kahit sino, pwede. So, ayun. From important to important, nag-schedule ko sa ginagawa. So, sabi ko nga sa inyo, pwede to sa inyo. So, sad to say, ng mga nag-aaral ako, wala akong nakitang ganito. Next is, ito na, when it comes sa bahay naman, gawaing bahay, ako yung nauunang kumilos talaga kasi ako yung unang umaalis, tapos ako rin yung unang umuwi sa bahay namin. So, lahat kami umalis ng alas 6, alas 7, ganyan. Tapos, ako yung unang nauwi kasi yung pasok ko that time, yung pasok ko, tapos yung uwian ko is 8:30. Yung father ko, umuwi siya ng around 9:30. Yung ate ko, umuwi siya ng 11:20. So, ako talaga yung nauunang umuwi. So, sa tagal-tagal, almost 2 years na gawaing bahay, nakatuklas ako ng strategy. So, ang ginagawa ko pag umaga, so, ang pinakaano dyan is yung mga hugasin talaga, yung mga hugasin talaga yung pinakamarami dyan. So, ang ginagawa ko, sa umaga, bago ko malis, lahat ng hugasan, pinagsasama ko siya sa isang planggana. Same ngayon, may parent na ako, ginagawa ko pa rin yun. So, lahat ng hugasan, pinagsasama ko siya sa isang planggana. Tapos, pababarang ko siya. Pagdating ng hapon, tsaka ako maghuhugas. So, isang beses lang ako maghugas. Kung marami kayong pinggan, medyo marami kayong pinggan, so naghuhugas ako after na kinainan namin ng hapunan. So, same ngayon na mother na ako, ganun pa rin yung strategy ko. Ayan yung patunay, nakita niyo naman. Kasi hassle kasi siya kapag maya-maya yung hugas, hindi talaga makagalaw, lalo na ngayon may baby pa ako, ganyan. Nung nag-aaral ako, ganun, wala akong time sa bahay. Pero kailangan mo pa rin kumilos, ganun, kasi kung hindi, ako, babaho, bahay mo. Pagdating sa labahan talaga, ang ginagawa ko sa kanya is, halimbawa, malapit na mabos yung damit ko, and today is yung araw na paglalaba ko. Halimbawa, Merkulis maglalaba ko. So, ang gagawin ko niyan, Tuesday pa lang, ibababad ko na yung mga labahan ko. So, halimbawa, every 6 hours, so damit, diba, puti, di color, tapos short. Ang gagawin ko dyan, una kong ibababad yung puti. Bago ako pasok sa school, bababad yung puti. Ngayon naman na parent ako, ang ginagawa ko, bago ako matulog, sa gabi ko naman siya ginagawa.
bago ako matulog, katulad din dati, bago ako matulog, puti. Tapos, pagkagising ko, babanlawan ko siya, ibababad ko naman yung color. Nung working student ako, pag uwi ko, ibababad ko naman yung mga di kulay. Tapos, papasok ako sa trabaho, pag uwi ko, ibababad ko naman yung mga short. So, kinabukasan, doon ako mag-ano ng laba. So, konti lang yung oras na igugugol ko sa paglaba kasi nga, nababad na siya. Tapos, yung mga istino, medyo madali na lang siyang kuskusin talaga. Same na yun, na mother na ako. Mas pinadali kasi naka-washing na ako. Di ba, nag-improve. So, halos saglit ko na lang siyang wina-washing kasi ang sabi naman daw, kapag the more na matagal siya sa washing, the more na yung mga dito is lumuluwag siya. Tapos yung ganun din yung mga damit lumuluwag din siya ano-ano. Kaya maganda din yan kasi 6 hours ko siya binabawat. Tapos kinabukasan, I think yung ikot na lang ng washing is 5 minutes na lang siya kasi malinis na talaga siya. Yung mga stain niya is talagang natunaw na ng bongga. Tapos, di ba matutuyo siya ako at ayoko talaga sa bahay is makalat. So, patutuyuin ko lang siya ng isang araw. Di kaya 2 araw. Para matuyo siya agad. Yung mga natutuyo na, nilalagay ko siya sa isang basket. So, simula umaga niya, halimbawa kinabukasan, kukunin ko na yung mga tuyo niya paunti-unti. Tapos, ilalatag ko yung mga basa pa. Tapos, pagdating ng gabi niya, lahat ng labahan na tuyo, isa sa basket na siya. So, wala na akong mga sabit-sabit na damit dyan. So, ang aliwalis ng bahay ko. So, ang gagawin dyan, sa halimbawa, uuwi ako galing school. Hindi kaya, bago ako matulog, ganun yung ginagawa ko. So, kukuha ko ng halimbawa, isang t-shirt. Purong t-shirt lang yun, yung tutupiin ko. Ngayon din na mother na ako ganun pa rin strategy ko. Sumunod, pag may free time, hindi kaya galing ako sa trabaho, sa school, yung next na enumeration na ano naman doon, yun naman yung tutupiin ko. So, unti-unti ko nababawasan yung gawaing bahay kasi hindi talaga ako natatambakan ng gawain or bumaba ko yung bahay ko. Sa food, very struggle talaga sa pagkain. Talaga lalo na kung kulang na kulang ka sa oras. Ako that time, it's either gigising ako ng maga para magluto ng ulam. Kasi sa kanin kasi that time, nag-student ako. So, ako talaga nagluto ng kanin. Ang problema, walang ulam. So, madalas, bumibili ako sa labas. Di kaya dilata, o di kaya yung mga instant lang talaga na madaling lutuin. Pero ngayon is nag-i-improve na as ako naman ngayon as a mother. Minsan, kasi medyo makulit na yung anak ko. So, hindi ako nakakapamalengke. Pero based sa research ko, at the same time, based sa mga request, pwede kayong bumili sa labas ng tuna, sa kalenderia, or by Jollibee, McDonald's, kung may budget. Or pwede kayong magluto one time sa buong araw. So, minsan ganun yung ginagawa ko. Pag hindi ganun ka-busy, nagluluto ko na lang ako ng isang beses sa umaga. Minsan namamalengke ako ng isang beses na sa umaga. Minsan nagdidilata na lang ako. Pero ang sabi nila, kung talagang busy ka, tapos may rep ka, pwede niyong lutuin lahat. Yung menu nyo, halimbawa, kaldereta, kangkong, adobo, ganyan, minudo. Pwede nyo siyang lutuin in one day lahat. Yung food nyo for 1 week. Tapos ilagay na lang siya sa freezer. Tapos init-init na lang. So, ganun yung excel na pwede daw. So, hindi ko pa siyang na-try kasi wala kami rep. So, pwede nyo siyang i-try. Pagdating sa paglilinis ng bahay naman, hindi talaga ako masyadong makalat. Talaga, as in, hindi talaga ako makalat kapag may mga, halimbawa, konting gulo lang ng damit, halimbawa, mga damit. Bukod kasi sa maliit na yung bahay ko, para sa akin, kapag maliit yung bahay, tapos konting kalat, parang ang gulo-gulo na. So, minimaintain ko talaga na lahat, isang at maaari, nandun na lang sa loob. Pag mga damit, nakita ko yung isa, dalawa, nakakati, lalagay ko na agad sa basket. Tapos, talagang lahat ng hugasin isama-sama, lahat ng labahan, sama-sama. At the same time, hindi rin ako gano'n nagpupundar ng mga gamit. Magpupundar man ako ng gamit, so siguraduhin ko na may pagkakalalagyan ng mga organized basket, cabinet, mga gano'n. For sure naman, sa isang linggo may day off kayo. Pero sa case ko, wala talaga akong day off kasi Monday to Friday, working student ako niyan. Pag Sunday and pag Saturday tsaka Sunday, full work, full day work talaga ako niyan. As in talagang buong araw nagtatrabaho kasi nga, inaano ko din na kumita din ng malaki pag Sabado at Linggo. So, wala talaga akong time. Nung nag-work na ako before, meron kayo isang araw, sa isang linggo, meron kayo isang linggong, sa isang linggo, meron kayo isang araw na day off. So, kung talagang solo kayo, pwede kayo magluto habang naglalaba, hindi kayo maglalaba, nagluluto. Na-try ko na ito before yung amo ko kasi dati, pag madaling araw na talaga sabi ko kasi nag-lead ako. So, habang nagluluto ako, naglilinis ako. Tapos, kapag gabi naman, habang nagluluto ako, naglalaba ako sa washing. So, kaya naman i-multitasking basta ganun kayo katibay, ganun kalakas kayo. Yun. So, ako kasi that time, medyo bata-bata pa ako, kaya siguro ganun din ako kalakas. Yun nga lang talaga, nasobrahan ata, kaya nagkasakit din ako. Dito, sa linis, magkukusa talaga katawan mo pagka nasa isip mo na ayaw lumising ng makalat. For me, kahit pagod na pagod ako sa work MBI, naglilinis ako habang nagkukukoy. So, ayan. Meron pa dito sabi, try to build routine schedule for when ka maglinis and do other chores. Me
time in working. Nag-struggle din ako nung una. Most ESP yung hugasan ng plato. Clean up after ko magluto. Procrastinate hanggang sa pagdating sa gabi. Naipon na tapos sa manok ko maghugas at linis. Sa work naman, I think wala naman ata. Hindi ka naman pwedeng humingi ng tulong pagdating sa work. Sa work ko before, wala ka lang nung present ko. Tapos sa ibang nung graduate na ako, ganun din eh, wala din akong na anong, parang pwede ka manghihin ng tulong pagdating sa job. Wala din. Unless, kailangan mo lang talagang matuto ng matindi pagdating dun sa round battle mo, sa training mo. So, yun lang. Kailangan mo lang ng mentor talaga pagdating dun sa work. The rest, wala nang kailangan na tulong. Yung nakalap kong tips from other people. So, nasa inyo yan kung pwede nyo tingnan kung may mag-work sa inyo. So, number 1, eto na, kung may pera kayo, pwede kayong mag-hire ng tagaluto, ng tagalaba, tagalinis. So, kung ano yung hindi nyo kaya dyan. Pero may nabasa ako na nag-hire sila ng tagalinis and the same time. Pero may mga nakita ako na company nag-o-offer ng cleaning, hindi sila yung naglilinis. As in, linis lang talaga, gano'n. Parang i-renovate na, pati alikabok matatanggal, mga gamit yan sa vacuum, and medyo madami sila. So, kung hindi nyo kaya maglinis, pwede kayo mag-hire. Pwede naman tao lang, kung maliit lang yung apartment nyo, diba? Tips from other people on how you manage your time without helping anyone. So, number 2 is priorities. So, parang lang itong wants versus need pagdating sa pag-spend ng oras. So, halimbawa, school, work, party. So, dahil nga napapagod ka sa school, napapagod ka sa work, pag nagkakaroon ka ng free time, parang gusto mo magwalwal. Ganun ako, nung nag-working student ako, pag may araw na walang trabaho, talagang sinasagad ko yung araw na yon para maglinis ng bahay talaga. Kasi hindi ko naman talaga nalilinis lahat. Meron yung mga matataas na, ibabaw ng pinto, cabinet, hindi ko naman talaga napupunasan yun. And the same time, hindi naman kailangan punasan yun araw-araw. So, kapag nagkakaroon ako ng free time, yung time ko, nililinis ko taga buong bahay, agil, ganyan, mga damit, tupiin, naayusin yung cabinet. So, yun yung nagiging ko. And never akong umatin ng mga party-party kasi nga, konti lang din yung mga friends ko. Nung nag-work naman ako, wala din ako ganun. Hindi pa ako napuntahan sa, bahay ng nag-birthday or club, hindi pa ako na-invitahan ng ganun kasi wala talaga akong friends na wala pa akong napuntahan ng ganun. So, priorities sa inyo yan kung paano nyo kung ano yung pipiliin nyo, kung i-spend nyo ba siya sa importante o i-spend nyo na siya sa wants. So, ito sabi, start tracking your time and find take that work for you. Find out anong task ang kumakain ng oras. Is it laundry? Try laundry service. Cleaning. Enjoy it and go to vacuum or spend 15 minutes na magwalis ka before bedtime. Sit going to the gym being active, groceries, invest in a ref and do it 2 times a month. Cooking, meal prepare, and ref commute, angkas, joyride, or consider transferring to a nearer place. At some point, you will also have to give us something. I have to stop playing mobile games. Kapag madaming OT, balik na lang ulit next time. I can still meet up when I need to do household errands. Diba? So, ito yung sinabi niya, at some point, you will also have to give up some time. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na parang wants versus need lang. So, ano yung uunahin mo? Ganon. Ano yung pipiliin mo? I-spend mo ba siya sa paglilinis ng gawaing bahay o i-spend mo siya sa pagpa-party-party or walwal. So, pwede nyo sabihin, minsan lang, pwede naman. From important, number 3, from important to least important. So, ito, time management is the key talaga sa pagiging organized, day by day. So, dapat meron kang schedule talaga kung kailan ka maglilinis, kung kailan mo gagawin yung laban, hindi naman araw-araw pwede ka maglaba, kung kailan ka magja-general cleaning, so kung kailan ka magawalwal, so be organized na lang talaga sa time. Kakaroon ng libro o notebook na sulat ng mga gagawin. I think pwede na rin sa cellphone doon sa banda sa note or app is talagang malaking tulong talaga kasi ako talaga is sa totoo lang, hindi ko talaga naaalala lahat Marami akong na-miss nung nag-working student ako, medyo marami akong namimiss na gawain talaga. Gawa nung wala akong organized notebook, ganyan. Sabi, budget your time, less distraction, cellphone, Netflix, or other things. Nung wala pa akong anak, tapos nag-asawa na, medyo malaking kabawasan talaga yung pagkakaroon ng distraction. So, natuto ko manood ng Netflix before. Grabe talaga, wala talaga akong tayuan sa kama. Wala akong tayuan sa higaan, as in, hindi na ako kumakain kasi parang feeling ko nabibitin ako sa story, sa mga episode, ganyan. Halos humiga na lang talaga ako whole day. Distraction talaga.
So, importante din talaga na talagang organize ka, tapos stick ka dun sa plan mo, ganun. Halimbawa, 3 hours ka manonood ng Netflix, tapos 2 hours sa ano, ganyan. So, budget your time talaga is very important. Time is gold, ganun. So, bili ka ng mga gamit sa bahay na magpapabilis ng household chores mo. Use your time wisely rin. Sa case ko, binawasan ko yung time social media, and pag may ideal time sa bahay, isisiksik yung mga mini household chores. So, doon niya, hahabutin yung mga gawaing bahay niya. Next, pagdating sa food, pwede naman so ito yung sinasabi na pwede kayong mag-cook whole day, yung food nyo na for whole week. Pwede kayong magluto for whole week, tas init-init na lang kung may rep kayo. Pwede kayong magpa-deliver na lang if may budget ka, like inasal, pero alam naman natin na medyo pricey yun. I try magpa-deliver ng single pack ko dito lang sa bahay, tapos nung may asawa na ako. So, as of now, nung may partner na ako, ang order ko is 2, nagre-range siya ng 300. Tapos, kapag single ka, o order ka, nagre-range siya ng 200 to 250 pesos sa isang meal, ha? Sa isang kainan ng ganun yung price. I think 200, kasi 149 yung isang meal, pamasahe pa. So, 200. Yung meal mo, 200, isang kainan lang yun. So, parang ganun. Kung sumasahod ka ng 600 a day, yung 200 nun, ang halian mo. So, meron kang 400. Tapos, ipapamasahe mo pa yung, let's say, 200. Tapos, gagastos ka pa ng almusal, saka hapunan. So, medyo, I think, hindi kakayanin ng 600 mo. So, gumawa kayo ng menu nyo for whole week. So, may menu ako for whole week talaga. Pero, at the same time, sa 7 days na yon, meron yung manok, baboy, baka, isda, at gulay. Kasi, bakit nga ba ako naging ganun galing sa menu? Kasi dati, kung ano na yung available kong time, halimbawa, busy ako, so bibili lang ako ng lutong pagkain sa labas. Minsan wala siyang lasa, hindi siya ganun ka-healthy. Halimbawa, kwek-kwek, yun yung kinakain ko. Tapos, pagdating ng hapon, ang lulutuin ko na lang is noodles, kasi ngayon na yung kasama ng budget ko. Minsan, tocino, sardinas, ganyan. Yung mga lutong, halimbawa, menudo, chapsuy, mga ganyan. Hindi ko siya naluluto kasi nga medyo mahal yung sahog niya. Lately ko lang siya naluto nung nag-asawa na ako. Tapos, yung talagang nagsulo na ako sa bahay. So, pag nagluluto ako, halimbawa, chapsuy, whole day ko na yon. Ganun. Ganyan lang yung vlog natin for today's video. I hope na may natutunan kayo. At the same time, nairaos nyo yung problema nyo, kung ganda din yung problema nyo. Sa mga nagpaplano mag-independent, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. At the same time, preparation is the key pa rin talaga. Time management is the key pa rin talaga. So, ayun lang. Have a nice day.